May bago na namang mainit na balita dito po sa mundo ng cryptocurrency dito sa ating bansa or dito po sa Pilipinas. Sapagkat ngayong taon, isinabatas na ng Securities and Exchange Commission or SEC ang pinakamalawak na regulasyon sa digital assets sa kasaysayan ng Pilipinas. Kung dati ay parang ligaw na gubat ang crypto trading dito, ngayon ay may malinaw na direksyon na meron na tayong malinaw na direksyon na susundan. Pero teka, magandang balita ba ito? O isa na namang dagdag na pasanin lalo na para sa maliliit na negosyante sa crypto space? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung ano ang laman ng bagong regulasyon na ito. Sino ang apektado? At paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po yung mga bagong requirement sa mga crypto companies dito sa Pilipinas. Kaya yan, ito po yung pinaka-importanting bahagi rito. Lahat ng crypto asset service providers or CASPs na gustong mag-operate dito sa Pilipinas ay kailangan na pong magparehistro or magpa-register bilang isang local company or lokal na kumpanya. Hindi pwedeng yung basta lang may website ka na, tapos may wallet services ka na, tapos kikita ka na. Iba na po ngayon. Bukod po sa pagpaparehistro, kailangan din nilang magkaroon ng minimum na paid capital na 100 million pesos. Halos 1.8 million dollars po yan. Oo, tama po ang narinig ninyo. Isang 100 milyong piso at hindi lang yan. Kailangan pa nilang magtayo ng physical office dito sa ating bansa or dito po sa Pilipinas. Ibig sabihin, hindi na pwedeng ghost company lang ang crypto business. Dapat may tunay po na opisina. Registered, yan, rehistrado siya bilang negosyo at may sapat na kapital para mag-operate ng legal. Yan. Ngayon is ano naman po ang mga klase ng mga dokumento at record ang kailangang isubmit ng mga crypto firms. Yan, isa pang mahalagang bahagi ng bagong batas ay ang masinsinang transparency. Ang mga crypto firms ay obligadong mag-submit ng document na nagpapaliwanag kung ano ang klase ng digital asset na kanilang ibinebenta. Kailangang malinaw ang mga features, risk at kung ano ang technology na nakapaloob dito. Hindi lang yan, dapat din ay hiwalay po ang pondo or funds ng mga clients sa funds or pondo ng kumpanya. Ibig sabihin, kung mag-crash man ang negosyo, hindi dapat madadamay ang pera ng mga investor o user. Dagdag pa rito, kailangan po nilang magsagawa ng regular na reporting sa SEC at sa Anti-Money Laundering Council. Kabilang dito ang KYC procedures, transaction monitoring, at kahit ang minutes ng board meetings ay dapat i-report kada quarter. Kaya grabe, di po ba? Sobrang stricto. Ngayon ay paano po maapektuhan ang mga foreign crypto companies na gustong pumasok dito sa Pilipinas? Ang bagong batas ay may isa pang crucial na requirement. Ang lahat ng data tulad po ng impormasyon ng mga customer at order executions ay dapat naka-store dito mismo sa loob ng Pilipinas. Kaya ang paggamit ng mga sikat na cloud services tulad po ng Amazon Web Services or AWS at saka Microsoft Azure, yan, or Azure ay baka hindi natanggap. Kaya ayon po kay Ginoong Luis Binaventura ng GCash Crypto Division, magiging mahirap ito para sa mga international players. Kailangan po nilang baguhin ang buong tech infrastructure nila para lang makasunod sa batas na ito. Kung hindi po nila kayang gawin yan, wala silang choice kundi umiwas sa Philippine market. Kaya kawawa naman po tayo rito.
Ngayon ay bakit po sinasabi ng mga eksperto na makakabuti raw ito sa long term? Yan. Ayon naman po sa mga legal at saka financial experts, bagamat mahirap sa simula, mabuting hakbang ito para sa crypto industry dito sa Pilipinas. Ang sabi nga ni Ginoong Nathan Marasigan, isang kilalang abogado sa crypto regulation, ang ganitong framework ay magbubukas ng pinto para sa mainstream adoption. Kung dati ay parang illegal or gray area ang crypto, ngayon ay mayroon na itong legal clarity. Magkakaroon ng protection ang mga investor at ang mga kumpanyang sumusunod sa batas ay mabibigyan ng kumpiyansa ng publiko. Kaya mas maraming tao ang maaaring magtiwala sa kanila. Ngayon ay may exemption ba para sa mga maliliit na negosyo? Ayan. Ang maganda naman ayon sa SEC ay may mechanism para sa exemption. Hindi ibig pong sabihin nito ay hindi lahat ay kailangang magbayad ng 100 million pesos agad. Ayan. Ang mga mas maliit na kumpanya ay maaari pong mag-apply para sa special consideration base sa kanilang business model at kakayahan. Pero kahit may exemption, hindi pa rin po ito biro. Yan, hindi pa rin biro ang mga technical na requirement. Kailangan pa rin nilang sundin ang mga proseso sa data storage, security, customer protection at saka financial reporting. Kaya kung wala ka talagang puhunan, halos imposible. Yan, halos imposible pong makasabay. Yan. Yan, 100. Ang tindi po kasi yan. 100 million pesos na minimum pa yan. Minimum na paid up capital. Yan, 100 million pesos. Ang laki. Siyempre, yung mga maliliit na mga kumpanya dyan ay siyempre wala po silang ganyang kalaking paid up capital. Yan, mabuti naman at may exemption. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast dito sa Pilipinas. Ayan, para sa atin bilang mga ordinaryong Pinoy na nag-i-invest or nagtitrade dito sa crypto, may dalawang mukha ang epekto nito. Una ay mas magiging ligtas po tayo. Yan naman po yung maganda dito. Dahil regulated na ang mga kumpanya, hindi na po basta-basta mawawala ang platform or maglalaho ang ating funds. Kung may problema man, may legal recourse tayo. Pero sa kabilang banda, posibleng kumonte po ang pagpipilian natin. Yan naman, yung hindi po maganda rito. Dahil sa taas po ng requirement, baka hindi kayanin ng ibang platforms, lalo na yung mga bago at small time. Pwede pong bumagal ang innovation at baka tumaas pa ang fees sa mga natirang players na may lisensya. Ngayon, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, itong hakbang ng SEC ay tama pero dapat flexible. Tama na magkaroon po ng regulation. Hindi na kasi pwede na parang Wild West ang mundo ng crypto dito sa Pilipinas. Marami na tayong narinig na kwento ng scam nang biglang nawala ang platform o ng perang hindi na mabawi. Pero dapat ay maging open-minded ang gobyerno natin sa mga pagbabago. Hindi lahat ng crypto companies ay may 100 million pesos na kapital. Dapat ay may malinaw po na proseso kung paano makakapasok ang mas maliliit na players para hindi po monopolize. Yan, hindi po monopoly ang nangyayari or mangyayari. Kung magiging progressive at adaptive ang SEC, pwedeng-pwede itong maging modelo ng crypto regulation sa buong Southeast Asia. Pero kung sobrang higpit, baka sa halip na umunlad, tuluyang umatras ang innovation dito sa atin or dito sa Pilipinas. Kaya, yan mga ka-crypto, importante na alam natin ang mga pagbabago sa regulasyon. Hindi po sapat ang technical analysis lamang. Kailangan din nating maintindihan ang legal at policy side ng industriya. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa
panonood. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.